Mother Tongue 1, Quarter 3, Week 1. Makalahok at makabasa ng masigla sa mga talakayan. Inaasahang ang module na ito ay makatutulong sa iyo na makalahok ng masigla sa mga talakayan sa klase kaugnay sa mga pamilyar na paksa. Ikalawa, makababasa ng mga pantulong na salita. At ikatlo, makababasa ng mga tatak sa isang larawang guhit. Unang pagsubok. Basahing mabuti ang talata. Isulat ang tamang sagot sa malinis na papel. Narito ang maikling talata. Sabayan niyo ako mga bata sa pagbasa nito. Bibili ng bulaklak si Ana para sa kaarawan ng kanyang nanay. Ngunit kulang ang naipon niyang pera, kaya naglakad siyang pauwi. Nang pabalik na siya ng bahay, nakita niya ang mga makukulay na bulaklak sa parke. Naisip niyang pumitas na lamang ng mga bulaklak, ngunit may nabasa siyang babala na bawal pumitas ng bulaklak. Mabuti na lang at nakasalubong niya si Aling Nena na nagtitinda ng halaman. Binili niya ang murang halaman ni Aling Nena. Masayang-masaya ang nanay ni Ana sa natanggap na regalo mula sa anak. Naunawaan niyo ba mga bata ang ating maikling talata? Sagutin natin ang mga tanong. Unang tanong, sino ang bata sa kwento? A. Aling Nena. B. Nanay. C. Ana. Ang tamang sagot ay Ana, letter C. Ikalawa, ano ang bibilhin ni Ana? A. Papel. B. Laruan. C. Bulaklak. Ang tamang sagot ay titik C. Bulaklak. Ikatlo, ano ang babala na nakita ni Ana sa parke? A. Bawal magtapon ng basura. B. Bawal pumitas ng bulaklak. Titik C. Bawal tumawid. Ang tamang sagot ay
magandang kapatid. Ikalawa, iguhit sa kahon ang paborito ninyong laruan ng kapatid mo. Ikuwento kung bakit ito ang napiling laruan. Ikatlo, ano-ano ang mga bagay na nadiskubre mo kaya mong gawin ngayong may pandemya? Itala sa loob ng parihaba ang iyong mga sagot. Ikaapat, bilugan ang reaksyon mo habang iginuguhit ang paborito ninyong laruan ng kapatid mo. At ikalima, hulayan ng dilaw ang bituing tumutukoy sa iyong nararamdaman habang nagkukwento sa iyong pamilya ngayong may pandemya. Mayroon tayong 3 pagpipilian: natutuwa, natatakot, o nalulungkot. Mga bata, ipapaalala ko lang na lahat ng mga gawain natin ay makikita rin sa inyong mga module. Ito lang ang inyong susundan. Ikalawang gawain, sagutan mo. Basahin mabuti ang talata. Isulat ang tamang sagot sa malinis na papel o sa inyong kwaderno o notebook. Ang masayang pamilya ni Riza. Masaya ang pamilya ni Riza. Laging nagluluto ng masasarap at masusustansyang pagkain si nanay. Si tatay ay masipag magtrabaho. Si ate ang kalaro ni Riza at katulong rin ni nanay sa mga gawaing bahay. Si kuya naman ang gumagawa ng mabibigat na gawain kapag nasa trabaho si tatay. Laging nagpapasalamat sa Diyos si Riza dahil binigyan siya ng mabait at masayang pamilya. Mahal na mahal niya ang kaniyang pamilya. Para sa ating mga tanong, unang tanong, sino ang bata sa kwento? A. Liza, B. Nida, C. Riza. Ang tamang sagot ay si Riza. Ikalawa, anong klaseng pamilya mayroon si Riza? A. Malungkot, B. Masaya, C. Marami. Ang tamang sagot ay titik B. Masaya. Ikatlo, ano ang nararamdaman ni Riza sa pamilya niya? A. Mahal na mahal, B. Malungkot, C. Masaya. Ang tamang sagot ay titik A. Mahal na mahal ni Riza ang kanyang pamilya. Ikaapat, bakit nagpapasalamat si Riza sa Diyos? A. Maagang gumising si tatay. B. May masayang pamilya. C. May mga kaibigan. Ang tamang sagot ay titik B. May masayang pamilya. Ikalima, gusto mo bang magkaroon ng pamilya na kagaya ng kay Riza? Kayo ang magpipili
Ika-4 na gawain, isulat mo. Sumulat ng pangungusap kung ano ang iyong gagawin kapag nabasa mo ang mga tatak sa mga larawang guhit. Isusulat ninyo sa inyong mga module o sa tapat ng mga larawan ang inyong pangungusap. Humingi ng tulong sa nakatatanda o sa inyong mga magulang sa pagsusulat. Bilugan ang tamang sagot. Unang bilang, alin ang pamilyar na paksa sa iyo? Ito ba ay A. Kaarawan mo, B. Chinese New Year, C. Mga bakuna sa COVID? Kung ano ang iyong sagot, lagyan ito ng bilog. Ikalawa, alin ang naiibang salita? A. Nanay, B. Bunso, C. Nanay. Bilugan ang iyong sagot. Ikatlo, alin ang may tamang baybay na salita? Tamang baybay o spelling? Ito ba ay titik A, B, o C? Bilugan ang inyong sagot. Ika-4, ano ang ipinahahayag ng larawang guhit? May nakasulat na bawal pumitas ng bulaklak. A. Bawal magkalat. B. Bawal tumawid. C. Bawal pumitas ng bulaklak. Bilugan ang inyong sagot. At ikalima, bibili ka sa kantina. Nabasa mo ang nakasulat sa larawang guhit. Ano ang gagawin mo? A. Makikipag-unahan sa pagbili. B. Pipila ako ng maayos. At C. Hindi na lang ako bibili. Bilugan ang titik ng tamang sagot.
Ayan, natapos na naman natin mga bata ang ating aralin sa unang linggo ng ikatlong markahan. Nawa ay may natutunan kayo sa ating tinalakay sa Mother Tongue. Samahan niyo akong muli sa susunod na linggo para sa mga makabuluhang aralin na ating tatalakayin. Thank you and keep healthy!